May kopya na ba kayo ng arrest warrant laban kay Senator Bongo? Ano po, kaya nga po pinabulaanan natin na hindi po totoo yun, wala pa hong warrant na lumalabas. Para kanino man. Opo. Yun po yun. Ayan na. Oo. Pero ine-expect ba ninyo na meron ding arrest warrant na ilalabas ang ICC laban kay Senator Bongo? Kung meron man ho, siguro mga ilang buwan pa ang aantayin po natin. Kasi medyo malayo-layo pa ho bago maabot yung threshold. Kasi yung evidence na requirement ng ICC bago mag-pa-issue ng warrant ay certainty of conviction po. Yun yung pinakamataas na level. At yung ordinary, yung tinatawag na probable cause. Ito po, since hindi tayo miyembro, ang hinahanap nilang ebidensya ho ay certainty of conviction. Yun po. So, ano pa yung hinintay? May mga ebidensya bang kinakailangan pa para maglabas ng arrest warrant kung meron man laban kay Senator Bongo? Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung investigation kasi nila eh. Kaya ang pagkalap ng mga dokumento, pagkausap sa mga testigo ay tuloy-tuloy pa rin po yun. At i-remind ko lang po yung mga kababayan natin, Lakay Deo. Yes, sir. Hindi po bawal yun. Hindi po bawal na gawin po yun kasi parte pa ito ng obligasyon natin nung tayo ay naging miyembro pa. For as long as yung krimen ay ginawa nung miyembro pa tayo, ay covered pa ho yan ng jurisdiction at sinang-ayunan niya ng Korte Suprema po. Pero kung noon ay hindi pa naman opisyal ang Senator Bongo, kung siya ay parang ang tawag nito ay assistant lamang ng dating Mayor Digong sa Davao, kung pagbabasehan yung mga nakalipas na pangyayari, Senator Trillanes, sir. Yun po ang kanyang public role, yung special assistant to the president. Pero po, may mga testigo na nagsabi na siya yung tagabigay ng bayad at meron din siyang mga utos tungkol sa mga yung pagpatay ng mga kalaban nila ng kanilang drug cartel, yung mga karibal ng kanilang mga drug lord na kakampi, kagaya ni Michael Yang. So ito po yung mga pinatay ng mga Chinese sa loob ng mga kulungan. Ang sabi nung testigo, si Bongo ang pinakang boss nila. May nadadawit din na Senator Trillanes, sir, itong si General Danao, General Albayal, di ba? Ayan, oo. Ano naman ang kanilang role dito sa campaign against drugs ng Duterte administration noon? Si General Albayalde, sa aking pagkaalam, ito, kung meron mang iimbisigahan pa at ma-issue ng warrant, hanggang sa kanya na lang. Tapos si General Danao, siya ay siya co-perpetrator nung nasa Davao pa si Digong, yung Davao Death Squad. Pero sa akin pagkaalam po ay hindi na po aabot doon sa kanya. Ayan na. Kung hindi aabot doon, kung hindi kakasuhan sa ICC, pwede rito sa local courts natin, Senator, sir. Opo. Yung mga hindi mga hagip ng ICC, maliban doon sa apat, sila naman ay at ito kasama sa iniimbestigahan dito po sa Truth Commission, sila mahagip at pwede silang makasuhan dito ng crimes against humanity. Ganun naman po yun. Ayan na. Okay, Senator, sir, ayan na, kayo po ay naging Senator Judge nung inimpeach si dating delayed Chief Justice Renato Corona. Ano ba sa tingin nyo ang mangyayari naman ngayon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara? Ito po, kakatapos lang po nung pre-trial proceedings. Kahapon. So, discuss po doon, kahapon, diniscuss doon kung
ilan yung mga testigong ipe-present at ilang araw nila ipe-present yun para ma-fix na po yung schedule. Mm-mm. So sa July 6 po magsisimula. Ang pangunahin dyan ay yung sabi nila magtatalaga ng bagong presiding officer. Tapos ito na po yung initial presentation ng yung House Prosecutor saka yung mga defense. Tapos ang mauuna po yung mga prosecutor. Sila po yung magpepresenta ng ebidensya sa pagbungad. Mm-mm. Yun po ang mangyari yan. Mm. Ang in-expect po nila, abot ito ng mga October, yung schedule. Oh. Ngayon, pero baka may mga delay pa rin po yan. Mm-mm. Kasi baka mag-break yan in between pagkatapos ng presentation ng ebidensya ng prosecutors, baka mag-break po yan. Tapos baka, yun na, yung after nun, yung defense na. So, Bakit? mga October ang in-expect nila na decision po. So, June, July, August, mga 5 months ang trial, Senator Trillanes, sir. Mga ganun po. 4 months. 5 months. 4 to 5 months. Justice Corona po, mga ganun din po inabot. January kami nagsimula, tapos Mayo nagdesisyon. Ano sa tingin mo, mako-convict ba ang Vice President Sara? Mukhang pahirapan yung 16 votes kung ngayon mo bibilangin batay sa pagkiling ng mga senator judges natin, Senator, sir. Ano po, theoretically may numero. Theoretically po, no? Pero ultimately, depende po yan sa ebidensya at kung anong impact ng ebidensya sa taong bayan. Pagka nakumbinsi po yung mga taong bayan na guilty nga at hindi siya karapat-dapat manatili sa kanyang pwesto, mararamdaman po yan ng mga senador. Kasi yun po ang objective. Kaya po ito quasi-political exercise o quasi-judicial kasi at hindi mga Supreme Court justices binigay ito kasi nga gusto nila na parte yung kababayan natin dito sa pagiging desisyon, pupulsuhan sila kasi ito ay mga halal ng bayan. Yun po ang reason kung bakit binigay sa mga senador yung pagdidesisyon. Yun. Ayan, lalo ngayon may mga senator judges na re-electionist sa 2028, Senator Sir. So, babantayan din yung kanilang magiging boto dito sa impeachment. Opo. Kaya talagang kailangan yung desisyon nila ay kumakatawan sa karamihan. Kasi yun po yung bilang representante ng taong bayan, hindi pwedeng salungat yung magiging desisyon nila kasi sabay-sabay naman po tayo manunood at makikita yung ebidensya. Hindi naman pwedeng iba yung appreciation nila doon. Senator Trillanes, sir, kayo pala ay ipapatawag daw na testigo dito sa impeachment trial. Ano naman ang itetestify nyo? Sasabihin nyo sa impeachment court, Senator, sir? Opo. So, ganito po. Naisama po ako sa pangalan naisama po ako ng mga prosecutors doon sa listahan ng kanilang ebidensya at nasama din ako daw sa mga ebidensya ay lista ng testigo ng depensa. So, testigo ng depensa, hindi prosecution, parehas. Parehas, okay. Baka ang tinatawag nila dyan hostile witness. Siguro naman, baka sinama lang ako nung depensa na testigo nila para pakita nila siguro na hindi sila natatakot sa sasabihin ko. Pero yung sasabihin ko naman po ay bukod sa na-mention ko na nung hearing no April 22 na ukol sa mga pera na pumasok at natanggap ng bawat pamilyang Duterte, bawat miyembro ng pamilya Duterte na galing sa illegal na droga. Ando doon po, i-discuss ko po lahat ng mga pinagkaparahan nila noong mga panahon na yon.
para makita na ito talaga sila salungat dun sa pinoproject at pinaniwalaan ng mga kababayan natin, itong pamilya Duterte ay involved sa illegal na droga.